Sobra-sobra na ang pangyulak nila sa ating pagkatao. So para nyo ng awa, umpisa na natin ang programa. Magsalita po yung gusto magsalita. Lumapit na agad dito, kabataan, kababaihan, senior citizen, at ano pa man, kahit LGBTQ. Yung gusto magsalita, pumunta na rito. Sino? Si Mr. Paco Alamada, maya-maya ito, maririnig nyo ulit, magsasalita. O, sino? O, dito. Volunteer kahit sino. Yung mga kaibigan natin vloggers, ha? Mga kaibigan natin vloggers, umpisan nyo na, sabihin nyo, yayain nyo yung mga kapwa Pilipino, papuntahin na rito sa EDSA. Para nyo ang awa. Wala. O, ito. Ito, pakinggan natin. Isang Pilipinong vlogger na kilala ko ito. Binabayaran nila ang kabubaligtad. Ngunit hindi siya pumaliktad sapagkat siya may prinsipyo, nagmamahal sa bayan. So brother, pangalan mo na lang. Hello. Wala sir. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Katulad nyo rin po ako, isang Pilipino, isang ama, isang magulang sa aking mga anak na syempre ipinaglalaban ko kinabukasan ng mga anak ko. Yes! Wakasan natin ang korupsyon sa gobyerno. Palagutin si Marcos, palagutin si Romualdez. Huwag po tayong maniwala sa moro-morong hearing na ginagawa sa Kongreso. Yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldico at ito si Mr. Speaker Romualdez, biglang nagrigo doon sa Senado. May nagutos po ba? Meron. Sabi nga po ni Tito Soto, gusto daw po silang ipasibak lahat. So ibig sabihin, hindi po seryoso at hindi po totoo na si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nagabulgar ng flood control. Dahil nung isang taon, kung hindi ako nagkakamali, pagalutin din yun. Hinahanap natin kay Mr. President yung 5,500 na flood control. Dito rin sa pwesto na to. Subalit, nung nabulgar na mga ghost project pala, yung mga flood control na yan, naglabas po ng mga kontraktor. Yung po gusto nilang palagutin, gustong itakas, itong si Saldico at itong si Romualdez. Yan po talaga ang may kasalanan dahil si Mr. Speaker ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila ang naglalagay ng insertion sa budget. Sa mga tuwid silang dalawa, dapat po nating palagutin. Ganon din ang mga kongresista na kasabwat nila. Ngayon mga kapwa ko Pilipino, wag lang tayong matapang sa social media. Lumabas po kayo rito, eto na kami. Andito na kami sa dati nating pwesto ng isang taon. Naalala nyo, marami na doon. Lalo na ngayon na nilalabanan natin ay ang korupsyon, ang pagnanakaw ng mga politiko sa gobyerno. Tutulan natin, wakasan natin, panagutin ang dapat panagot. Yan ay walang iba kundi si Romualdez, si Saldico at si Mr. President Bongbong Marcos. Tama! Birthday mo pala ngayon, Bongbong Marcos. Ang pinakamagandang birthday na may bibigay mo sa mga kababayan nating Pilipino ay bumaba ka na sa pwesto. The ultimate sacrifice, bumaba ka dyan. Meron na bang papalit sa'yo na siguradong uunahin yung kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino? Pero hindi basta-basta bababa ka lang. Kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa mga kababayan nating Pilipino. Nang maupo ka dyan, sabi mo itutuloy mo yung mga nasimula nung nakarang administrasyon. Pero puro pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginawa nyo. Kaya mga kababayan, muli ako nananawagan sa inyo. Panagutin natin ang mga korap na politiko. Yes! Tama! Yun lamang po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.